Malay Exodo. Okay. At mula po sa pamunuan po at ng buong distrito ng pamunuan nasional ay nagiging bahagi po ng ating salamat. At gusto ko rin pong batiin ang ating naging bisita ng nananupati, ang ating kapatid na Mariel. Sana huwag ka naman mag-asawa. Hindi, ayaw ka mag-isay ito magdalaga dahil sayang yung kanyang kagandahan. Diba? Pero kinakabahan kasi ako pag yung mga kabataan ganyan ay sa kasaysayan ng espiritismo, kung yung lahat ng kabataan na nag-asawa ay natiling espiritista, hindi magkakasa sa ating mga luluyan. Meron kasing mga kabataan na akala nila pag sila'y nag-asawa na, tapos na. Pero sa katotohanan, nagsisimula pa lang silang magbuo ng isang maliit na institusyon para maging bahagi sila ng pag-ibig ng Diyos, ng isang pamilya. Kasi, pag nagtatanong ako sa mga kabataan, actually, kami po nung magsimula kami sa kabataan, kami po yung pinaka-pioneer since 1983 ng summer school. 31 lang po kami kabataan mula sa Pampanga, Bataan, Zambales, at Tarlac. Pero ngayon, parang dalawa na lang kami, o tatlo. Kasi pag nag-asawa na sila, oh, hermano, bakit hindi na kita nakikita? Busy sa trabaho eh. Ang dami ang hindi ako makaalis sa bahay dahil sa mga anak. Parang naging sagabal pa yung pagiging pag-asawa niya at saka magkakaroon siya ng anak. Nagiging sagabal pa sa kaniyang pagsunod sa mga gustong gawin at layunin ng kanyang espiritu. Kaya sabi ko, yung aking anak ay 32 years old na rin. Pero hindi ko siya kaya na mag-asawa dahil baka yun ang kanyang destiny. Ganun pa man mga kapatid, si Mariel, sana lumaki ang loob niya dahil mula po nang tayo ay makabalik at kung direktor, dahil yung ating mga vision ay hindi lang sa panahon ngayon, sila po yung binuo nating mga kabataan na 15 na sinanay sa pananalumpati maliban sa ating mga medium na pinoproduce sa ilalim po ng School of Agency. Meron din po tayong programang magsasanay sa mga mananalumpati. Kung kaya't nagkaroon po tayo ng tinatawag na Speakers Bureau na nagsimula po sa Malabon at ang nagsasanay sa kanila ay yung mga nanggaling po sa Department of Education sa pangunguna po ng Pangulo ng Central Humildad dahil siya po ay principal. Ang pinakamataas na principal sa buong Pilipinas ay espiritista, Pangulo po ng Lunduyang La Humildad. Kaya hindi lang po si Mariel ang ating nakikita, kung hindi marami pa yung mga kabataan natin sa distrito na pwedeng tumayo. Kaya kung makikita naman ninyo yung ating mga speaker ngayon, yung kanilang postura pa lang, ay talagang meron ng tinatawag na bakas ng atraksyon. Talagang makikinig ka. Kasi nung una, sabay pag tinawag mo tatayo sa harapan, kung hindi ano yung kanyang tuwalay, nakakatikat sa kanyang batal, meron lislis yung kaniyang pantalon. Parang hindi inaalintana na meron tayong tinatawag na batas ng espiritu na mabasa kayo na tulad ng isang malaking titik ng inyong mga kapatid. So yun po ay isa sa ating mga programa. Kung kaya ako po ay natutuwa sa mga ganitong nakikita po natin. Marami po yung taga-area 3 na ating kasama sa mga kabataang mananalumpati. At yan po ay sunod-sunod po yan. Pararamihin po natin, maliban sa mga medium, pararamihin po natin yung mga
mananalumpati, hindi lang po mga kabataan. Kahit yung mga katandaan ay sinasanay po natin yung estilo ng pananalumpati. Kaya nga, kung marinig po natin sa mga programa, pag sinabi po ng tagapagdaloy ng programa, ang ating kapatid ay magbibigay ng mensaheng pagbati, alam na po nila na maiksi lang yung oras nila. Babati lamang sila dahil paano natin pagkakasyahin sa loob ng kalahating araw o 3 oras yung 20 didikil at 20 magsasalita. Papasok po tayo sa time management. Kaya nakaprograma po lahat yan. Pag sinabi mo magbibigay ng mensahe, magbibigay ng mensahe, pagbati. Anyway, bago po ako magtapos, ay gusto ko pong ipaalam din, ang paggawa ng ating mga paksa ay kasama rin po sila na tinatanong ngayon. Dahil ang ating unang gumagawa ng paksa, noon po kami ni Kim ang gumagawa ng paksa. Pero nung mamatay si Kim, ay tayo po ay nag-designate ng mga kapatid na mayroong kaangkinan, lalo na sa komunidad. Kaya yung mga paksa natin, mahirap po yan. Sa titulo pa lang, paano gagawin yung mga paksa sa loob ng isang taon, sa isang buwan. Ang kapatid na Billy Miklat, na medium po ng Exodo, siya po ang gumagawa ng mga programa at ina-assign sa ating mga speaker yan. Kapatid na Mariel, ikaw magbibigay ng gabay. Ganun po lahat. Kaya naiipon po natin. Binabanggit ko lang po yung mga programang ginagawa natin. Kaya pag sinabi natin bago matapos ang buwan, ay kailangan ay nandyan na po yung ating mga paksa. Kaya minsan meron natitili, hindi talagang mahirap. Dumadaan po sa tamang proseso at meditasyon. Ngayon po mga kapatid, ang ating paksa ay ang paglikha ng Diyos sa kalikasan at sa Espiritu. Yung kanyang mismo mga tanong kanina ay nasagot na sa kanyang pagbabanghay. Kasi ang Diyos, hindi siya nag-i-invest sa atin para sabihin natin, ibabalik natin sa Kanya. Dahil ang Diyos ay hindi nakakaramdam tulad ng nararamdaman natin na nangangailangan tayo ng